So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan po ninyong inilalagay dyan sa comment section araw-araw. Gaya po ng sabi ko sa inyong mga kamamay, kung ano po ang inyong iniwang comment kahapon, yan po ang ating magiging tanong na sasagutin sa araw na ito. Kaya mga kamamay, mabilis pa sa alas 4 ang aking pagresponde pagdating sa inyong mga katanungan tungkol sa pagmamanok. Okay? Sa mga sinagot ko dyan ang katanungan, mag-comment naman kayo sa ibaba. So maraming salamat po mga kamanok sa palagi niyong pagtatanong at pagtitiwala, okay, sa aking mga kasagutan tungkol sa pagmamanok. Kaya mga kamamay, bago po natin simulan yung mga katanungan ninyo para sagutin, isa lang palagi ang aking hinihiling, if ever na nagugustuhan niyo po yung mga advice, yung mga sagot, yung mga recommendations na aking ibinibigay sa inyo, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to para sa mas marami pang topic and tips na maaari kong i-share sa inyo tungkol sa pagmamanok. Okay? Kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ang una pong katanungan mga kamanok is galing kay Chani X Clyde. Ano po bang tamang pagbibigay ng raisin? Pag sinabing raisin, ng pasas po. Okay? Pagkatapos po bang pakainin or before pakainin ng ating mga manok. Okay? So, bago ko po ito sagutin, gusto ko munang ipaliwanag sa inyo kung para saan at bakit po tayo nagbibigay ng pasas o ng raisin sa Ingles sa ating mga alaga. Mga kamanok, alam po natin na ang pasas ay uri ng prutas na pinatuyo. Okay, make sure kung magbibigay po kayo sa inyong mga alaga, yung medyo malambot, huwag yung sobrang tigas. Okay, kasi minsan pag sobrang tigas, hindi po agad nadadigest ng manok. Maganda sana kung medyo malambot-lambot ng konti, yung may juicy lang ng konti. Okay, mura lang naman yan. So ang trabaho po nitong si raisin o nitong pasas is pabilisin ang panunaw ng manok. Kasi maganda po ito pag napapunta sa sistema ng manok, pag nakain po, tinutulungan po niyang tumunaw ng maayos ang ating mga alaga at maganda po ito sa manok. Lalo na kung kayo may mga pupuntahan, pasyalan, pwede pong itoppings po din nyo sa pagkain nila. Okay? So maliwanag tayo dyan ha. So ang pagbibigay po nito, mas maganda, nakahalo po sa pagkain, sabay na po. Pwede rin pagkatapos, okay? Kahit alin po, is ilagay nyo na, itoppings nyo na, o pagkatapos kumain, pwede po yan. Gupit-gupitin nyo po muna. Okay? So maliwanag tayo kamamay ha. So next question tayo. Boss, magandang gabi. Galing po ito kay Jesse James Rodrigo. Boss, magandang gabi. Ano ang dahilan? Bakit hindi umiinom ng tubig ang manok pagkatapos kumain? Pero sa tanghali, umiinom siya pero paisa-isa lang o dalawa. Ano po ang dapat gawin? Baguhan lang po, sana mapansin, from Leyte. Ayan, so medyo malayo-layo ang katanungan na ito. And bigyan po natin ito ng maayos na kasagutan. So, bakit ba hindi umiinom ang isang manok kapag, okay, nakatapos itong kumain? So, possible sabihin natin na depende sa pagkain. Baka naka-wet feeding ka. Pag sinabing wet feeding, mga kamanok, mga newbie, binabasa nyo po yung pagkain bago nyo po ito ibigay sa kanila. Kasi dun pa lang sa pagkain na yon, kung may moisture na po, pag sinabing moisture, kung may tubig na po, okay, kung may liquid na po, nakahalo, malambot po yung patoka, possible, hindi na talaga siya iinom kasi hindi siya makakaramdam ng uhaw. Kasi nga, basa na po yung kanyang kinain. Wet feeding po kayo eh. Ibig sabihin, may moisture na pong kasama, kaya hindi na po siya nakakaramdam ng uhaw. Pero subukan niyo po mga kamanok na bigyan ng painom yung mga manok na naka-dry feeding. Pag sinabing naka-dry feeding, tuyo ang pagkain. Okay, tapos nandun lang sa kanyang tabi ang painom, right after na kumain yung manok, iinom talaga yan. Kasi nga, kailangan nyo ng moisture eh. So, ang unang dahilan, baka po naka-wet feeding kayo. Yan yung isang dahilan kung bakit ayaw nyong uminom. Pangalawa naman, baka hindi po kayo nagpapalit ng painom. Mapapansin nyo po, pag pumunta kayo ng inyong bakuran, pag nagpalit kayo ng painom, sabihin natin may laman pa yung clay pot. Kamamay, may laman pa naman, hindi ako magpapalit ng painom. May mga manok pong ganon. Pag yung tubig, hindi niya nakikitang hindi pinapalitan, ayaw niyong uminom. Pero once na napalitan niyo po ng fresh na tubig, agad-agad pag nalagyan niyo ng bagong tubig, lumalapit, umiinom eh. May mga ganyang manok. Kaya mga kamanok ha, 3 times o 4 times dapat kayo nagpapalit ng tubig sa mga clay pot ninyo. Pwedeng alas 7 ng umaga. Kasi pag baba niya ng hapunan, naghahanap yan ng tubig. Kasi nakaka-dehydrate po ang matulog.
Okay, naghahanap siya ng tubig, mas maganda alas 7 magpalit kayo. Okay, then alas 9, then alas 12, then sa hapon alas 3. Okay, kung maaari, kung kaya, after feeding, magpainom po ulit kayo. So yun po yun, baka hindi kayo nagpapalit, baka madumi ang tubig, baka naman wet feeding na yung pakain po ninyo. So possible, pwedeng ganun, pwede rin baka nainitan, yung tubig, alam din po ng manok kapag magkakahalak sila, ayaw nilang uminom. Ayaw nilang uminom kapag ganun. Kaya hanggat maaari, palit kayo ng palit. Mas maganda. Hindi po napapanas yung tubig, hindi po naiinitan yung tubig kasi sa tubig din po minsan nakukuha yung halak. Pag nainitan, tinamaan ng direktang init yung tubig, nagkakahalak yung manok. Kaya hanggat maaari mga kamamay, pag nagpapalit kayo ng tubig, tingnan nyo ang araw. Kung saan dapat hindi naiinitan yung tubig, doon nyo po ilagay. So maliwanag tayo dito kamamaya, yan po ang mga dahilan kung bakit ayaw uminom ng inyong mga manok after feeding. So next question tayo. Ito naman galing kay Anton Martinez. Okay? Magandang gabi po. Ano pong edad ng manok pwedeng lagyan ng wing band? Okay? So, sa ilang mga manok natin, kapag ganito po yung passion po natin, ganito po yung ating inaalaga ang mga manok, yung ipinapasyal po natin, minsan kasi o kadalasan, naglalagay po tayo ng wing band. Ito po ay palatandaan na yung ating mga alaga. Depende naman kasi sa wing band Kung halimbawa, personalized wing band lang, o something na yung mga wing band ng asosasyon. So, unahin natin yung personal wing band. Kapag personal wing band po ang inyong inilagay, wala po tayong magiging problema pagdating sa edad. So, pwedeng 1 month, pwede nyo na pong lagyan. Okay, 1 month and up, pwede na pong lagyan. Pwede ngang hindi na Depende sa inyo. Pero kung yung wing band naman na galing sa asosasyon, depende sa kung anong breed sila na breed. So, depende po ito pagdating sa kanilang edad. Pwede nga po yung month-old po, pwede na po yan. Okay, may sinusunod po tayo dyan na panahon, ilang buwan, okay? Depende rin po sa kanilang mga bagwis yan. Meron pagka yung mga bagwis na lagas ng maaga, hindi na po nila sinasali, may mga ganun po yan. So, pero para sa akin, kung halimbawa namang personal wing band po ngayon nilalagay, okay, 1 month pwede na po. Minsan nga yung iba, naglalagay, wala pang 1 month, so pwede na yan Okay? So, maliwanag tayo dito kamanok, So, next question po tayo. Ito naman galing kay June01. Boss, anong magandang vitamins na tablet sa manok? Aminoplex tablet o V22 tablet? Sana masagot, boss. Okay, magandang usapin to. So mga kamanok, ito po yung sequence dyan Si Amino po, Aminoplex, kung ito po ay tablet o capsule ang inyong ibibigay, siya po kasi nakafocus sa amino acid at may ilang B vitamins. Pero ito pong si V22, isino-showcase po niya ang 22 minerals na maaaring makuha ng ating mga alaga. Kaya nga po yan tinawag na V22 22 vitamins ang meron sa kanya para ibigay sa ating mga alaga. While ito pong si Super Aminoplex, mas nakafocus lang siya sa isang vitamina, sa isang nutrients na kailangan ng manok, which is amino acid. Kaya nga siya ay pinangalanan na Super Aminoplex, nakafocus siya sa isang vitamina. May pinapriority siya na bigyan ng sapat na nutrients sa katawan ng manok, which is kung kinukulang sa katawan yung manok, bigyan mo nitong Super Aminoplex. Nakafocus lang siya sa amino acid, at yung amino acid na yun mga kamanok, yun po ang pagkain ng muscle, kung bakit bumubuka ang katawan, kung bakit bumubulto, kung bakit lumalapad ang katawan dahil kay amino acid. Pero yung ibang sangay, yung ibang nutrients na kailangan ng manok, hindi po niya kayang ibigay. Okay, limitado. Sa madaling sabi, limitado po ang nutrients na kayang ibigay ni Super Aminoplex. Ika nga ay nasa isang certain o nasa isang particular na nutrients lang kayang ibigay. While itong si V22, marami siyang sinusuportahan. Marami ang kanyang pwedeng bigyan na vitamina. 22 vitamins ang kaya niyang isupply. So sa madaling sabi, nasa inyo po ang desisyon. Doon po ba kayo sa isang mineral lamang na nakafocus sa isa? O doon sa maraming mineral na kahit ko konti is napakarami naman ng kanyang sinusuportahan? Sa inyo ko po ibibigay ang desisyon sa pagkakataong yan. Okay? So maliwanag tayo kamamay So next question tayo and last question tayo ngayon. Ito mga kamanok, galing kay Fish Everyday. Sir, lagi po akong nanonood sa inyo. Okay, sa stags na naglulugon, ilang araw papakainin ng mais
at gaano kadami at kung kailan dapat ihinto ang pagbibigay. Salamat po sa sagot. Okay, sa mga stags po na naglulugon, kasi actually yung mga stags na ganyan, mga partial molting lang po ang nangyayari. Anong ibig sabihin partial molting? Ibig sabihin nito, hindi po sabay-sabay. Okay? Ang mga stags po saka pa yung maglulugon after a year o bago mag-isang taon or after mag-isang taon, basta ganun. Okay? Kung maglulugon po sila ng lahatan, yun po, maka-isang taon. Pero yung mga stags po, halimbawa na 6 months, 5 months, 7 months, paisa-isa yan eh. Paisa-isang piraso, halimbawa, 2 piraso lang ng buntot. 1 piraso lang ng bagwis, tapos kalimitan, hindi sabay-sabay. Kapag ka partial molting na ganyan, kahit hindi na kayo magbigay ng mais, o kahit konti lang idagdag yung mais, okay na po yun. Kasi hindi sabay-sabay eh. Pero kung talagang full molting, lahat bagsak, lahat lugon, change feeding agad kayo dyan ng mais. Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga puti-puti sa buntot na tumutubo, huwag niyong titigilan. Okay? Kasi nga po ang mais mainit sa katawan. Pag na-intake ng manok, pag uminit ang katawan, bagsak ka agad. Bagsak ka agad yung mga balahibo niya kasi walang nutrients eh. Okay? Walang dahilan o walang sustansya na makakapagbigay ng sustansya doon sa mga balahibo. Kasi nga, ang mais, dinadry up niya ang katawan. Tatandaan nyo, ang mais, dinadry up ang katawan. Okay? Walang sustansya, walang tubig na nasisipsip, kundi mais lang talaga. So kapag ka na-dry up ang katawan, walang tubig, walang dahilan para tumubo ng mabilis yung balahibo. So, yung mga dry na balahibo, ibabagsak ng katawan. Kung gusto nyo, paliguan nyo ng tubig na may asin para mas madali. Then, kapag may nakikita kayo na bagong sibol na balahibo, saka pa kayo mag-change feeding ng merong pellet sa kanila. So, maliwanag tayo dito mga kamamaya. Hindi ko masabi kung hanggang kailan. Basta wala kayong nakikitang pagtubo, okay, yung bagong tumutubong buntot, bagwis, huwag yung tigilan ng crack corn na pagbibigay. So, sana mga kamamay makatulong. Lalo na sa ating mga newbie, pagdating sa pagmamanok, sana makatulong. And hopefully, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng mga katanungan ninyo para bukas, sigurado po yan bukas, masagot po natin ang inyong mga katanungan. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.